Ang tanan ko sa inyo, nakapamahaw na ba ang tanan? Anay, naging na wala ko nakamahaw. Ano talaga ba? Okay, kineng dili kayo taas kung magwali sa church. Last Sunday, 35 minutes, sumanang wali. Kay katuko sa istorya sa uban nga ang taas ko nung mawali makapainit sa lubot. Ang mabong mawali makapainit sa kasing-kasing. Tungod ka, saan pa man ang taas kay mawali? Kung wala kay na dagang kay kamaturan pero labay lang tungod kay ang unaw na tuwan so lubot na. God is good. All the time. Ang atong tema karon mga kaigsuonan, the harvest of joy. Akong gitubangan, exploring the harvest of joy. Ang pagsusi sa ani sa kalipay. Let us open our Bible to Nehemiah chapter 8 verse 10. Please open your Bible and may I request everyone to please stand. Danyo na akong tanang sa pagbarog palihog. Kung na may Bible din sa inyo, please open your Bible and atong pasahon clear and loud. Verse 10 lang. Verse 10. Nehemiah chapter 8 verse 10. Una magbasa ang Bisaya. Dayon human sa Bisaya, pagro na ito basa rin ang uban sa ako ang English. Bisaya, na mga Bisaya niya nga ready? Begin. Onya siya mingon ngadto kanila adto sa inyong dalan kaon sa tambo o ginon sa matamis o pagpagdala sa mga bini ngadto kanila ala kakinsa walay giadam kay kining adlaw balaan ngadto sa atong Ginoo ayaw kamo pagkabuol kaya kalipay sa Ginoo mao ang inyong usog. English, ready? Begin. Then said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send persons unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto the Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Let us pray. Gitay ko gipasalamatan ako ikaw balaan ni Dios tagiya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo ni church sa imong nga pagpanalangin kanila. Salamat sa pagtubag nimo sa ilang mga pag-ampo. O kining kakahitabo karon Lord. Mao ni testament sa imong pagkamatinumanon ini nga church. As we study your word, we acknowledge na kung wala ikaw Ginoo wala gid kami nang mahimo. Muna balaan ni Espiritu pagpataliwala mo kanamo nga masabtan namo sa kasimple nga pamaagi ang imong pulong nga maghawak kanina nga simbahan uban sa kalipay pagpasalamat Ginoo tungod sa pulong nimo nga nabuklad sa among taliwala o ampo kami Ginoo nga kung kini imong pulong karon Lord naay na-discourage sa pagpangalagad kini imong pulong maghatag sa ila Ginoo sa kalig-on sa pagpadayon sa pagpangalagad. And we pray the Father na kini imong pulong kinsa man Ginoo na ituluanan karon diri na matuluan sila sa imong pulong. Salig na mo sa imong tanan in Jesus name. Amen. Balik sa paglingkod. Exploring the harvest of joy. May buntag sa tanan. Akong gi-acknowledge ang tanan gyud nga membro gikan sa kadagkalalay nga mga dapit nga naa karon diri. Akong ipatendo ko na ako nakoy upat ka seminaryan na i-disciple namin mga disciple sa church, mga young people, o dagdan na akong i-expect na may matong seminary. Pero ayak pa nga junior, mga junior ako ba, ayak pa mga ay pang respond yun, ang seryoso, magigituwag sa Ginoo mga malagad. Unang iatod na po sila sa seminary, nagpuntak sa mga kauban na basabay, tabangin ito kay upat ka mo kang atong seminary. Motong, iatod na mo, tulungan ka motor, duwa nga kumangkas, duwa ka, ang aking kipanglan ng mga pastor, tagsalang, at tumay makabura ka ng Balay City. Kung karoon na sa dire, naka-uli, di ka sa seminary, ang ibatindog si brother Adin, si J. Adin, muna siya, seminary na sa Christian Pass. Nakaubang sa ato. Kaya natin kung ikaw bang hindi nakagawad sa mo, si Kagawad Virgil,
laki. Dayon ang pinaka-active nga membro sa simbahan, walain si Ninong nako, pero supporter, Kristuhan sa Dalahon, Ninong Jory Dalana. And then ang pamilya, patindugol po nako, kay kung amo ni atong kusog Bisaya ang atong pamilya, amo ni atong kusog. Yun ako, ang akong asawa o mga bata, ang Daphne, ang iyang apelido Akot, pagka initaw o marinti niya ang mga ratonel and ano to? O poblete o muna siya nag-ilami pero mga people duwa ka tuig na ko na siya gampo. Salamat sa kinagyatan sa ako. O karon ato sa pulong sa Ginoo ako nga basahon pag-usab ang verse 1 dito sa verse 1. And all the people gathered themselves together as one man into the street. O ang tibuok katawan mitingog sa ilang mga kaugalingon, pagtingog ingon nga usa ka tawo ngadto sa dalan, nga diha sa tubangan sa gangaan sa tubig. Og sila misulti ngadto ni Ezra ang eskreba aron sa pagdala sa basahon sa balaod ni Moses nga sa Ginoo gisugo ngadto sa Israel. Mga kaigsunan, ko dire sa San Antonio, lantaw nato ang context niini nga verse nga chapter para masabtan nato kung unsa ang pasabot anong naitabo nga ang atong tema a harvest of joy. Pagsulti sa ako ni Pastor, unsa may tema niya a harvest of joy. Nehemiah chapter 8 verse 10. The joy of the Lord is our strength. Pareho ko nung naay maritis ba? Sampol na ay maritis. Bay, na-disgrasya daw si G1. Pagkato sa Pikas, bay, namatay na si Juan. Dito sa Pikas, ginubong na si Juan. Kaya naman, wala kay bawi sa ang tinuod na context. Munang karon na lantaw na tuon sa ang context nga nung nasulat ang Nehemiah chapter 8 verse 10. Iyata sa mga text, Nehemiah chapter 8 verse 10. Mga kaigsunan, the whole chapter of Nehemiah mao ang nagsulat mao si Nehemiah. Nehemiah, he is a governor. O sa siya ka governor of Nehemiah lead the Israelites in rebuilding the walls of Jerusalem. Si Nehemiah, siya ang nag-lead sa Israel para tukuron pagbalik ang wall of Jerusalem. Kung atong lantaw ng history, mga kaigsunan ang history, lantaw mo, ang Israel, buntog sila, sulong sila sa Babylonian Empire sa time ni Solomon na ay nakadugdag ka Solomon, the wisest, ang pinaka-wise na tao sa Biblia ba? Kung natawag ni mo mga kaigsunan, si Solomon, sa time ni Solomon, gitukod niya ang temple sa Jerusalem, gitukod po niya ang wall of Jerusalem. Pero sa panahon mga kaigsunan sa Isaiah, kini siya na text, related sa Isaiah mga kaigsunan. Mata kung ato makita, gisolong sa Babylonian ang Israel o ang Israel na captive. Giguba ang temple, giguba na pa rin ay ang temple. O ang tibuok Israel di captive o gihimo sila mga ulipon. Gihimo silang ulipon because mga kaigsunan, ang Israel gibiyag, gislave sa Babylon sa dugay kayo nga panahon. Dito no pila ka tuig? 70 years ang ilang kwan sa Ginoo. Ingon sa Dios sa time nga tuwa sila dito, problematic sila. Tanan nga kalisod ilang kasagubang. Grabe ang ilang kalisod. Grabe ang kalisod ilang na agyan. Tanan nga kalisod ilang na sinati. Na ay mga panahon nga hopeless sila. Munang ingon sa Jeremiah 29:11 ba? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you hope and expected end. Kiignan sa Diyos ang mga tao sa Israel. Ayaw mo ka
Tungod kay ang Ginoo maghatag sa inyo ang paglaom. Makagawas ra mo dinhi, nakaptive sila. Okay, nakaptive sila. Ang pagkakaptive nila makaigsunan, grabe ang problema nga niabot sa Israel. Kinapasakitan sila sa ilang mga kaaway, ang kagutom ilang na sinati. Ug mao nang ug niabot yun ang panahon nga ang Dios. Pero tungod kay naiplan ang Dios sa ilang, niabot yun ang panahon nga ipabuhian sila sa Dios. Niabot ang panahon nga nagtugot ang Dios kanila nga makabalik sa Israel. Sa ilang yutang natawa dito sa Jerusalem. We are hopeless. Kanya to, we are hopeless. Ngayon kag wala tayong paglaom. We are all sinners. Makasasala ta. But God of all gods, and King of all kings, ang Creator sa tanang butang, ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa lupa, Ginoo nga naghatag sa imong kinabuhi ug gininawa, niagi sa kalibutan, aron kaputon ikaw makakasala. Aron ang walay pulos nga Kristiyano nga tao. Ang walay paglaom na tao, tagaan paglaom sa Diyos. Yung ano, whereas sinners, we are condemned to already to hell. Yung sa John 3:10. Ang muto, dili inom man sa silot. Ang dili muto, daan ang inom man sa silot. Kay wala man siya muto sa putong anak sa Diyos. Munang pinakadakong mapinaskuhan. Isa nakadot, daw siya nung nakakuha ng pinaskuhan sa inyo din. Get. Bahala kag walay pinaskuhan. Basta, ang pinaka-importante, napdawat na nimo ang pinaskuhan naghikan sa Diyos. O kung atong ng tao and chapter 5 sa Nehemiah, atong makita na si Nehemiah has led the Israelites para tukuro pag-usap ang wall sa Jerusalem. Kaysa chapter 6, alataw sa natong kantiksa para mabawa na itong kay insakto nga pagpadayag, insakto nga interpretation, insakto nga application. Munang lantaw na ito mag-iilan na kompleto ang pag-build sa paril. Sa chapter 7, diskutan nila kasi Nehemiah naghimo og census sa panahon nga iboy ana sa Babylon ang Israel. Ingon ni Nehemiah, lantaw na ito kung pila kabuok ang nabilin nga nakaabot nakauli diri sa Israel. Kabalo pila gikan sa Babylon nahimong freedom, nahimo ng free. Kabalo pila sa chapter 7 ato makita verses 16 to 73, 49,942 individuals returned from the captivity. Grabe kalisod ang ilang kahimtang. Pero ang Ginoo mag-igsunan, matinumanon sa ila o kipalikawas sila gikan sa Babylon. O kakauli sila sa ilang lugar o nadala pa nila ilang mga animals. 8,136. Pag-usap, God is good. All the time. Naay mga panahon, ang Israel, wala sila paglaom. Pagtuon nila nga Ginoo, wala, di na mayo. Usahay kita Kristiyano, sa panahon nga nakakita sa mga problema, especially sa ato mga minyo. Amen? Amen. Ang problema sa minyo, lain kay sa problema sa mga batanon. Kabalo mo, ang problema sa mga batanon, tila matiksan. Problema ng imana. Diba? Wala nakateksyo yaw, kung si Kras, problema na nila. Pero kita nga ninyo, kita papa, kabalota, nga ugma, wala na tayo bugas. Ngayon sa katigulan, usulti. Kinsa yung people na batas kamot? Yung people na lalaki. Dapat kuno yung people, ayat ka mampinyo kung makabalo ka sa paglantaw, sa pag-iyak, 1 to 3. Sibot pa sa kuta na. Pamahaw, paliuto, panyapot. Mampinyo gani ka, kinalang kabalo ng anak. Ba? O sa punto na ako mag-igsunan, God is good all the time sa kinabuhi sa Israel. Paminaw, this message is for us. Exploring the harvest of joy. Ang atong teksto ni Nehemiah chapter 8 verse 1 to 10, maghatag ka na itong mga kamaturan for us to explore of joy, the harvest of joy. To have
Ang mga Kristohanon sa San Antonio makapasalamat o makadayeg sa Diyos. Munang karon kita na number 1 na point. Pinakumatas, the source of joy. Ang source, ang tinogdan sa kalipay. Ingon sa Philippians chapter 4, verse 4, begin. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kulataw natin mga kaigsuonan ang kinabuhi ni Paul. Nag-rejoice siya dili sa mga butang na makita, dili sa butang na madugta, nagkakalipay siya sa butang ay ang naangkunan na mauni ang relasyon niya diyak sa Ginoo. Ang pinaka-importante sa tao is relation. Relasyon sa tao sa Diyos. Nga naman, because in the beginning ko lang tao mo sa Genesis, nagubak ini nga relasyon tungod kang adyan kung kita kabalo na taana. Ngayon ang kawan pastor, nagkaon naman silang apple. Muna kinabalik-balik ginako sa mga bata nga, di na apple. That is fruit of the knowledge of good and evil. Ano to? Nakasala ang tao by kanang panapanahod nato ilan sa atong ginikanan nga sala. Muna magkasasala ka mga kaigsuonan. O tungod sa atong nga sala, we are condemned already to hell. O kanang hell mga kaigsuonan mo na inungdan na nagdawat ang Kristo. Sa time na ako seminary, pastor ako papasig kung dawat na yung padawat. Ng jing-jing, o dagan na mga picture. Nagsiwila kong bita ni, dawat niya po, bakit na niya padawat? Pero ang lang po, sa time na ang among subject is hell, one semester ang dito na ng hell, dito mga kaigsuonan. Ni ato ko, sa among klase ni ato ko sa among dormitory. Kapila na akong ibalik-balik, Lord, dawaton ka. Dili ko gusto mana ng impyerno. Kaya ang impyerno, mag-antos di ay bisag di ay tao. Kabalo mo, nganong ka-antos ta? Kaya ang tao ano na ikalat, lawas ng espiritu. Buhita tungkol sa itong kalag ng espiritu. Ang espiritu, mauna siya ang pagkabalong na Diyos. Ang atong kalag, mauna siya ang man's consciousness. Nga kakasakitan kung kakaigugma. Kung sumpakon, gabalos, kay kakasakitan. Tungkol sa kalag, o kung ato makita makaigsunan, dili silutan sa Diyos ang imong lawas. Ang silutan sa Diyos ang imong kalag ng espiritu. Dito sa linaw. Ang pangutana, nakahimo na bakag personal na relasyon sa Diyos. Mabot ang panahon, basulan niyo na naikanta, basulan mo raon niya ang salamong nga buhat kay dito sa impyerno, magbasol ka umagilag. Magbasol ka umagilag kung di mo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, samtang buhay pa ka. Ay kanang pagka ikaw ginay makantos dito, unya sa linaw ng kalayo. Manguntahan ako sa inyo, nagdawat na ba mo kay Christ? Every time nagawali ko, ginabalik-balik na ako. Bisag unsa pa kadugay ka na simba, bisag pag-supporter pa kay ka ni pastor, bisag unsa pa imong deacon ka, pastor ka. Kung wala pa kay tinuray na relasyon sa Ginoo, maabot ang tayo, impyerno ka lang yapon di nga naman. Ang relasyon mo importante. Dili ang pagsimba. Ang pagsimba, trabaho lang ka na sa mga tumutuo. Ang pag-ampot, trabaho ka na sa mga linuwas. Pero mga kaigsuonan, tungod ka na sa grasya sa Diyos na luwas kita. John 3:16, Ibigin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Unconditional love. Wala naglantaw kung sa klase na tao. Mamuhok ka, maniwang ka, matambo ka, or unsa pa ang imong insecurities in life, God loves you because He wants you to go to heaven. Dili mga kaigsuonan, dagat na ta mga kayong mga pangigo. Isang pag-iyon ka ngayon pinakapangit. Palangga ka sa Diyos. Pinakapupriman ko diri pastor, huwag ko'y maimong kong thanksgiving. Palangga ka sa Diyos. Naayo sa ay thanksgiving, batayon nun eh.
Dito sa balay-balay, na ako no'y tiguang. Dugay na siya nga, improvise si Pastor. Ako ikakawar pa ko ng kabulungan. Dito ka, Pastor, nga, parintikin nga ni Pastor. Dito sa balay-balay na ay, kuhaan kinin, na ako no'y kuhaan dito ka ng tiguang na. Thanksgiving nila, wala, ipalinya na sila. Paglain mga kaigsunan ang yatag sa kay Bukukman. Ingon niya, maotong bukod, rason na nagundang sa mga pangalagad sa Ginoo niya. Tiguran na manuntan ko, kabalos sila yung pagyan ko, nga nagbukod na giniyatag sa ako. So kaya to, ay kulo sa nagsimba. Kabalo mo, material lang niyang rason. Pero dagka na usay sa mga kasimbahanan, tungod sa mga material na butang, tungod sa kaon-kaon, tungod sa Thanksgiving, kakaluya sa pagpangalaga. Number 1, tungod usay sa atong kinaiya, na dili makaon o girok. Amen. Muna mga kaisunan, ang atong topic is exploring the harvest of joy. Lataw na to, the source of joy. Number 1, the Word of God. O kinimakwa na to dito na yun sa Ginoo. Kaya ang kalipay mga kunin mo na si Jesus Christ. If you have Jesus, questionably, kung wala kay kalipay sa pagsimba. Kung na kay Jesus, questionably kung wala kay kalipay sa pagsimba sa Ginoo. Wala kay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Wala kay kalipay kung tumingin ko na muna istorya, yung nila, o paat ko simbahan, murag bao-o. Pag muli, murag dear, kanabi, wala pa nag-inuin si Pastor, kanabi na kay gauli na silang balay, yun siya. Unsa kay gauli Pastor, ang punto, verse 1, o kang tibuok katawan, itigong sa ilang kaugalingon. Ano na itabo? Pag-abot na nila sa Jerusalem, ilang gitukod ang paril, kauban ni Nehemiah. Grabe ang pagsulay, natawin ng mga verses. Dili gusto sa kaaway, magimo sila ang paril. Ang paril, mo na ilang shelves dito sa kontra nila. Kung ato makita, 52 days, nauman nila o kineng-burnt ang wall of Jerusalem. O tungod niya itong mga kaigsunan, di pa sila kay ano, di sila makon sa kontra. Pero kung atong lang tao mga kaigsunan, sa chapter 7, verse 73, katapusan niya, verse 1 siya. Sa ingon nga ang pare, o ang mga Libyanon, o ang mga tigbantay sa kutan, o ang mga mag-awit sa pipila katawan, o ang mga Netianon, ang tibuok Israel lipuyo sa ilang mga syudad. Kaya nakagawas naman sila sa pagkakapte, kung nag-imo na tungkol ng ilang parel. Kung sa diya, ng ikapito ka bulan, niabot ang mga anak sa Israel sa ilang mga syudad. Verse 1, nagtigom sila. Nagtigom sila. Kabulong siya, nagtigom sila. Nagtigom sila para sa pulong sa Ginoo. At nga tayo walang pagkahuman o sulat ang Whole Bible, ang ilang pang umong kanto, ang balaod pa ni Moses, which is Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero grabe kakalipay nilang maminaw sa pulong sa Ginoo. Si Nehemiah, wala nagsubok sa ilang mga tungo dito para magsimba mo sa Ginoo. Para maminaw mo sa pulong sa Ginoo. O saan niya nakapanon ang daggan kayo ng mga tao? Pila to? 49,942 individuals returned dito sa Israel. Kung kato sila, bata, tigulang, lalaki o babae, niadto sila dapit sa usa ka lugar o nagsimba sila sa Ginoo. Verse 1 and 2. Kung sa ilang gibuhat, niadto sa natigom sila o giangyo nila si Ezra kapare. Ezra, pwede ba na ang balaod, ang Book of Moses imong basahon sa amo ang Bible? Siguro part of the Bible, ang tawag na to, part of the Bible man ang Law of Moses. Basahan mo sa amo kay gusto na sa kadugay nga panahon na captive ni, na ulipon mi sa Babylon, upuaw na kaay sila sa pulong sa Diyos. Kung sa atong makita mga kaigsunan, the desire of God's Word, mauna siya maghatag sa tao sa kalipay. Kung ikaw Kristoano, if you have a desire for God's Word, na kay ginatawag, kanang kitawag kasing-kasing, nga gusto yun maminaw sa pulong sa Ginoo.
Mao na maghatag sa imo sa usalang kay nungdan para ikaw magpalipayon ini kalibutan. Dili ang kwarta. Dili ang bahagi ng kalibutan, kundi ang relasyon sa Dios ug ang pulong sa Dios mao na maghatag sa imo sa tinuod nga kalipay sa imong kinabuhi. Pagtuo sa uban nga wala kay pulos ang kaluwasan. Wala pulos. Kaya mo na ay pulos ang kaluwasan. Ato makita sa verse 2 mga kaigsunan ng verse 1 na sila unifying heart. They have a unifying heart to hear the word of God. Pwede di ba ta kompleto o na-absent? Sa simbahan, normal na gina-absent ba? Isang sa simbahan na normal, that is normal. Ang importante mga kaigsunan, padayon lang ka sa pagpangalagad, dagan ta weaknesses, dagan rason nga dito sa pagpangalagad. Pinignan ta ka, God loves you. Padayon sa pagpangalagad, ayaw lantaw sa tao, ayaw lantaw sa among mga pastor. Nato yung sa kasimbahan. Pagkamatay sa ilang pastor, kung ang ilang ginalantaw, pastor, wala na sila nimba. Kaya paglantaw nila sa pastor, Ginoo. Kami mga pastor, mga kaigsunan, we are not holy. Naasad ni mga kakulangon, usahay sa inyo. Pastor, naami mga kakulangon sa inyo, mga kaigsunan. Mga na, tingon sa Bible, si Jesus said, set your affection on things above, not on things on earth. Bisag matagal mo niya, wa tay lain ng taon. Si Kristo lang ang nagluwas ko na to. Si Kristo nga naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa atong pamilya, naghatag sa atong bukas matagadlaw, naghatag sa atong panginahanglan every now and then. Kakinahanglan ta. Kakinahanglan ta bukas para malungag. Kada kalungag ta naatay bukas na magatakman. Kada nagakaon ta naatay kakasunan. That is because of God's grace. Tungod na sa grasya sa Diyos. Ilang sumpiyan sa Israel, Father, scribe, bring the book of the law, which is Pentateuch. The people request for God's word, reveals of their desire of God's word. Ang pagpunta niya, are you interested? Interesado ba kita sa pulong sa Diyos? Amen? Amen. Every time nagawali si pastor, nagkatulog mata. Amen! Amen, pastor, wala dire. Kasi ito sa mga. Every time nagawali si pastor, nakuha sige, Facebook. Kano sa bali mama, nagawali pastor. Kabalo mo, ang tao na i-desire sa pulong sa Ginoo, bisag kung sa katasang wali, di na siya kakapuyo, di nga naman naas siya kalipay sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Are we interested in the word of God? Are we interested sa word? Sometimes, sa musugod kang sa dili ta gusto malit sa work, pero sa church, late. Amen? Naaba na dire? Wala daw na dire. Wala na nag-amen. Wala na dire. Ang mga tao, mga kaigsunan, usay, ang pagkaabot una, simbahan ng lagyo. Kanang doon, usay, munang. Wala pa si pastor. Una na tawag dinasa. Ha? Una na tawag ligo pagdala si pastor. Ano? Ang nauna ang taga dito kaysa taga dito. Muna ang realidad mga kaigsunan. Amen! Salamat sa Ginoo. Dito sa China, dili pwede nila dalon dito ang word of God in public place. Mo dala ka sa pulong sa Ginoo, patay ka. Na kayo sa amigo, he is a missionary in China. Sa bila ka mga tuig, naghimo siya underground Bible school. Kasi kung pasabot na to, underground. Di wala sila nagkalot, kundi wala kabalo ang gobyerno sa ilang pamaagi. Niyato sila sa negosante, nagtukod sila restaurant, pero kato siya na missionary. Missionary siya, pero naghimo lang sa negosyo nito for the word of God, mapenetrate sa China. Kung ato makita mga kaigsunan, lisod ka ilagay ita. Kaya naaman siya, paabangan dito. Dito yung nanayin siya, negosyo nga, paabangan nga, balay. Dito lang siya napuyuban siyang pamilya. O dito, tinawan niya istorya. O dito sa China, dito siya nagpuyo. Kada tuig,
Mubalhin sila kwarto. Kaya ang teacher man siya sa English International, is American man siya. Kada tuig, mo sila gayapon nga kwarto, para di sila may bawaan, tuon sila sa pulong sa Ginoo. O naitabo nga kaisunan, nawali ang pulong sa Ginoo, naka-penetrate siya dito, o na-Chinese na nailan yun. Personal, istorya ni, si Brother Daniel, kung uli na siya din Cagayan, simba na siya sa Chinese Bap. Si Daniel, o kung ko ba nalimot ko sa iyang pinito, usa siya sa liwalian dito, underground Bible study. Mga ito makita makay dito sa China, ginadili ang pagdala sa pulong sa Ginoo in public place. That's why ang mga tumutuo dito, ang mga Kristiyano sa China is wala man sila Bible, di ba ka pwede makatulito na kay Bible? They spent literal months and years writing their own copies of scripture. Ang wato nila, na may internet. Mo research sila sa Bible, hindi magsulat sila, kada Kristo sulat sila sa ilang papel pa ka. Isulat na nila, dahil po na nila sa ilang balay. Sige na sila memorize. Ang uban ng mga kung dito, imagine kung di sa gobyerno, memorize na lang nila, ang pulong sa na dalon. Pero na sila underground Bible study. Gusto sila sa pulong sa Ginoo. Gasulat sila. Sila nagagayin kayo ng time para isulat ang pulong sa Ginoo. Isig pangita sila pamagi ang saon nila dala ang copy sa ilang nasulat. Ang uwan tungkol sa kahadlok sa gobyerno, di-memorize the word. Pero na ay problema karon nga panahon. Dagan kay ta Bible sa balay. Dagan kay ta Bible sa lamas sa atong butanganan. Dagan sa tabi kayo ng mga Bible. Pero ang problema, wala na gusto mo basa sa pulong sa Ginoo. The big problem nowadays, sa atong time, anywhere pwede kita makabasa sa pulong sa Ginoo. Anytime pwede makabitbit sa pulong sa Ginoo. Freely na pagkita freedom. Pero dagan tumutuo, ginahimong sleeping pills ang Bible. Magbasa ko Bible para makatulog ko. Ginaap, kaya naman. Nagkatulog ko tao sa ito, walang dili tayo interesado sa pulong sa Ginoo. Kung sa ato makita, verse 1, 2, and 3. Niyato sila, natigon sila. Giyangin nila si Ezra, o ang mga scribes, o ang mga paring oban ni Ezra. Ipasabot nila ang pulong sa Ginoo, verse 4, verse 5, verse 6, o ang mga tao sa Israel. Nagilag sila. Mauna sa verse 10 sa atong text, they cried, nagilang sila. Nga naman, nakita nila ang ilang sala. Ang pulong sa Ginoo, mauna siya ang kabadlong. Kung ang pastor, musulti sa pulong sa Ginoo, ayaw kasuko. Ayaw kasuko kaya ang pastor, galamiton ka na sa Diyos para pag-lingkod sa church. Ang problema sa ato karon, mahayang ka si pastor. Kung mag-aduhog ka, o wali na sakit, gusto na ito ang wali sa pastor, mga igsoon, pwede okay lang magbayad mo nito igsoon, wala gusto. Mga igsoon, okay lang. Ang Bible, sin is always sin. Right is always right, and wrong is always wrong. What is sin? Anything that we can take, anything that we can talk, atong gina-istorya, we say, anything that we can do that displeases God, and that is sin. Ang langit, balaan siya kadapit. Para sa pananamutuo mo daw, bisan sa magkamakasala. But there is one thing that never been heaven, and that is your sin. That is sin. Wala kung ikaw matao, wala pa ka nagdawat ni Kristo Jesus, lisod ikaw matugang ng makasasala. Wala pasunod sa Diyos dito sa langit na makasasala. Ang pangutanan na kadawat na batang ng Kristo, amen! Amen! Dagan kaayo tumuto, di na interested sa pulong sa Ginoo. Mahal kahit cellphone, pero di pagkabaw, di 500 na Bible. Amen! Ba? Di na tagalan na cellphone o 500. Pautan ako, musugot pa mo karon na nakakaroon diri na mag-awit mo cellphone ka 500. Wala isang bata. Kaya kung bata sa bata mo,
Si Joas, di na siya musilpon o. Tag-500 kaya hindi man touchscreen. Para dito agula. Nakadugdug ni sa una, abot niya nakatay sa inyo. Patas ka mo, katubitaw, halas-halas. Nga nasilpon sa una, halas-halas. Basta dito nakatay sa inyo. Ba? Ang punto na ako, pagkabalitin sa ng silpon, pero wala tayo Bible. Gusto tayo itong pangayo na. Pastor na yata, pastor. Ganun na ako nagdadaan, Bible nilatag. Pero kira ba na? Ako na ako on Bible. Pero last year, tagaan ko sa yung people na ako sa church, nga nasa Cebu, engineer naman siya. Iya kong kiriga paguling niya, tagaan ko ng Bible, masobra ka. Lipay kayo ko kay parallel English and Bisaya. Kung kilap na ko na as murag ako nang ipalit. Ang punto na ko ba, dapat palangkaon na ito ang Word of God. Kaya ang pulong sa Ginoo kamatuoran sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, mao na siya ang God's breath. Munang breath sa Diyos. Na munang kung musukol ka sa wali sa pastor, kaya nagwali sa biblical, huwag kailangan hindi kontra ang Diyos. Dili si pastor. Because pastor, ako nga pastor, gamiton ako sa Diyos, you are the people of God, and we are the men of God. Tao kami sa Diyos. Huwag mo nang pasalamatan ninyo mga kaigsunan nga naaming pastor. Dagan simbahan walay pastor. Pero kamo, na ay lima ka pastor ka na. Pastor. Pasalamatan ninyo na sa Ginoo ingon sa Bible. And I keep you a pastor according to my heart, which feed you with knowledge and understanding. Pero kung si pastor hindi na magtuno sa pulong sa Ginoo, ibawa na si pastor. Pero kung si pastor gani, biblical pa ang iyang wali. Remember, bisan pag maigon ka sa wali, pagpasako sa pulong sa Diyos. Panginawa ang pulong sa Diyos. Galamiton rami sa Diyos. Pero sa hindi malikayan na mahayan mi sa Diyos. Hindi malikayan na mahayan mi sa mga usahay mo sulpat. Ano na? Kagapon sa ako seminar, sa ako fellowship, nasgulpan ako. Nais ako pastor dito nag-testimony. Eman siya, bantay ta ng mga pastor. Kay, naay nagtukan sa iya, ang muni pastor, si Marie. Pastor, muni pastor, ang daotan na yan, buwan. I-confront to pala yung pastor. Mo pa gisugod si pastor. Ipagat to ni pastor ko Marie. Ang sa na sister, kanin, muna rin mong gibuhat. Ingon ni sister. Pastor, ingon ni sister. Sulti ka sister. Iyon sa inyo, pastor. Isulti ni mo nga na ako yung gibuhat na dautan. Wala man! Di ang dautan si pastor. Kaya namakap naman dahil itong isa. Usahay ka kayo mo ng dautan. Kung tigabuhat ni sa pulo itong siglo. O galak Nixon, love your pastor. Because the pastor is the gift from God. Yung dili ta mga robot. Ba? Dili ta mga robot nga dili ka kasayop. Tanan ta ka kasayop. Amen! Ang pasalamatan nato manay Diyos kanunay. Gapasahin mo sa ato. Madako, magamay nga sala. Sala karan sa paringon na sila nga sala. Madako, magamay nga sala. Kung salay tubaga na, pangalit pa sa Diyos. Kana lang yun. Kaya nga itong Diyos, grabe siya kamayo. Kung sala ka punto man nato, one point ka natong wali, the source of joy. Mano siya ang desires of God's word. Mga kaigsunan, ang problema, sa ato karon wala tay gugma sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, di lamang sila usak ang ilang man unified heart, na sila unified heart. Kakayusa ang pangutanan ani kasipan kakayusa ba ta? Kakayusa ba ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Amen. Habi na ko tang ka magkayusa. Kita ba? Kita. Bawuman sa tang ko sa magkayusa. Na sila unified heart. Dahil ikaduha, attentive hearts. Willing sila mamati sa pulong sa Ginoo. Ang mga Israelites, basahin ni sa pulong sa Ginoo kay willing ni mamati sa pulong sa Diyos. Gibasa nila sila, gipasabot pa sa mga scribes.
Pagpasabot nila mga kaigsunan, grabe ang hirap, grabe ang pulong, convicted siya sa pulong. Munang, naay question. Kung sige kang pamati sa pulong sa Diyos, pero wala kang kabaguhan sa kinabuhi. And on sa Bible, if any man be in Christ is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become. O sa punto na po, natay mga kapakyasan, amen? Masayot ta. Pero unta, kinang nato na madugay ni kalibutan, pati nato na undangan. I-pray din nato na undangan na to. Masala ba? Sini kay tinuyo na lang ba? Gabuang na natin sala. Okay. But God Himself is the source of joy. Because of our relationship with God. Unsa man ang atong response? Number 2. Unsa ang atong response? Number 1, the desire of God's word. And number 2, the response to God's word. Desire. And number 2, response. Unsa may atong i-response sa pulong sa Dios. Lantaw na to ang pulong sa Ginoo, basa balik ta basa. Ba, dito ko naman ako ni siya. Kaya nga itong punto kinira ng verse 10. Ba? The verse 10, at verse 10 yun siya. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send persons of them to whom nothing is prepared, for this day is holy unto the Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Pagtibong nila mga kaigsunan, naman nagbasa pulong sa Diyos. Kung silang gibuhat, nagsadya sila, nagpasalamat sila sa Diyos. Kung sa atong response, we must honor God sa atong kinabuhi. Atong tagaan of reverence, of honor ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang iyang pulong, tagaan atong honor. Kung si Pastor gani magwali, ayaw, sige, og sirpon. Ayaw, sige, og lantaw sa imong text. Paminawa ang pulong sa Diyos. Ikadua, ang atong response, magyapon silang gibuhat, to praise God by praising and worshiping God. Ang sentro sa events ay nani sa Thanksgiving. Dili ang material na buta. Dili ang litson. Ang sentro is Jesus Christ. Ang ipasalamatan na to, na nabot siya sa atong kinabuhi, o tuwang kay gibag-utan niya, karoon ka pangalabat. Natay kapakyasan kanya to, kung sa buta. Kininga mo ngayong people na nakalandiri. Nasa iladiri ang kawatan ng manok sa dagong dalaw. Nasa iladiri ang kawatan. Grabe sila ka mga bukoy. Mamiray sa dagong dalaw. Pasalamat kung maniabot ang COVID-19. Isakungit sila sa Diyos. Pag-graduate na ako, naninyo ko. Moray magsugod sa COVID-19. Nag-live ni sa church by faith. Masaya ka mga tanang kapangalot. Sa ikumin man, kada hapon to sila sa balay. Kada hapon, gusto niya kanta me. Wa sila kabalo, nga na-plano ang ginong sila kinabuhi. O kang nahitaw mga kaisunan, gamay pa sila, una. Hangtod idagkan, nang kuwan ba, nang itawag na siya. Kini dakinan, tabalo mo sa history sa dakinan, para ba nang mo, what is the word daki? Dakinan, give ka na sa pulong daki. O sa'y daki, kana dito ang kapang takod. Ang pulong sa Diyos, kabaguan ka, kapang takod na. Ang pagkababaon, kapang takod po na. Ba? Ang punto na ko niya, ang dakinan mga kisuntikan sa daki. Ano mo ni sa una? Ang among kaliwat, gikan sa grabe nga kamakasasala. Palamuhat. Ikadua, ang among ulo, kada na'y babae, iyang asawahan. Mato nito nga lugar, asawahan na po niya. At itong lugar, asawahan na po niya. Madugay, gikuan siya kanang ditang siya mga, hoy, undang nyo na nang imong salak. Di na sa mga dato. Kaya kinahanglan, kaya nag-isala ko siya, kaya grabe na siya magdaki. Grabe siya magkuhan ba. Ang asawa sa uwan niyang asawahan. Kaya may tabo mga kaigsunan, ang nulo, ipabayad siya o pila to. Pila ko kabaw ng guro o bangka para siyang sala. O ginganlan siyang daki. Kaya ito nga tayo, ang uban, kapanggalit masad.
or gapangon sa Panginoon sa mga daki. Ang ako palang kaliwat, gikan sa kinabuhi nga tawag. Bisag kitang tanan. Tinood? Gikan kita sa ngit-ngit. Ngayanan sa sala. But God give us chance. Gihatag niya ang grasya, undeserving favor. Dili ta ngayon pero gihatag ta na sa ta. Kaluwasan, gihatag ni sa dili ang ngayon. Ang kaluwasan di sa dili ta ngayon. Gihatagan ta. Unsa na itong kabalos? Wa ta na yung kabalos oy. Pasalamatan to karon ang Ginoo. Pasalamatan nato ang Ginoo. Wa ta na yung kabalos ang ginawa ng hinangan sa atong kwarta. Because He is God. He owns everything. Iyahan ang tanan. Pero gusto niya mag-iksunan na pasalamatan natin siya. Natawag na ito ang text mga kaigsunan. Ang punto sa atong text, then He said unto them, go your way, eat the cat. Maning panahon sa ilang gratitude diya sa Ginoo. Maning panahon sa ilang pagpasalamat diya sa Ginoo. Out of the 10 lepers in Luke chapter 17 verse 11 to 19. Pila ang nibalik? Sa napulong ka sa noon, pila rin ganyan nibalik? Usa lamang. Unsay tingman sa Dios. Where are the 9? Asa man ang pila? Siyam. Naik na kayo question sa pagpasalamat. Dili na ba na inuwa, manainuan, hain naman? Di ba di ay nagan kayo ng aluwas, ay nga dapit nga nung gamay naman ang naakaroon. Tungod na kayo sa di tagapagkabalo ka pasalamat. Di ta pagka-appreciate doon sa kamayong Ginoo mga kaigsunan. Nehemiah chapter 8 verse 10. Ang pagpasalamat, mga kaigsunan, mao na siya ang magatag sa tumutuo sa kalipay o kusog. Kanang strength niya, the word strength, the joy of the Lord is my strength. Kanang strength na word nila mga kaigsunan in Hebrew, maos, which mean place of safety, place of protection, place of refuge. Kung kita ano na relasyon sa Diyos, siya na ang atong kusog. Kanang word ka kusog nila mga kaigsunan, siya ang atong safety, siya ang atong protection, siya ang atong refuge sa tanang kalisod. Suos, dilita mo sugod sa safety. Safety and protection, kaliwat, uban na sila. One time, gikan yung RI sa Lingiol. Grabe nga ulan. Yato ko sa Vicente. Pagbalik na ako. First time na nag-agi ko diya sa mga alay nga ulan. Kaya nasa din basta ulan na din nag-agi diya kay pag sa garag matagang kamagod ba. Ato nga tayo gusto mo ikuwagi. Inaagi ko. Kusog kayo ng hangin. Tiniwan ng sinagi pang bulan. Ang akong yatuan na dito, bakus. Muna niya bakus. My dad. Kaya gusto ko sa akong mali. Akong bakus ba? Ang kasabi ng kwalita din. Ba? Gabiyahin ako mga kaisunan. Pag-abot ka na, kabantay mo na, gikan ka sa mga alay ba? Mga alay. O, gikan ka sa kwan. Diversion ka na. Pag-abot mo na yung mga abuno diya. O, balik abuno. Mga dire o, di alam dito yung brother. Palulong ako dito. Kalit pa na ni Agoros ang dagan kayo nga bato. Pek kayo nga bato, sir. Palulong niya dito. Dili na pa, disney ka sa... Agoy! Buwan na mag-ipan kay... kung dagan ito na 660. Mga sa sisitap. Ginoo! May ganyan kay pag-panjin mo na pinapagman. Iyong ko, Lord, salamat sa inyong kamay. Pila ka mga ikayon, nga iproteksyonan ka sa Ginoo. Na-appreciate ba ni mo sa kamayan Ginoo? Nakapatay spirito sa sama niya na. Amen! Amen! God is good. All the time. Usay, kanunay kitang dali ng mga ayok o mga panalangin. Lord, tagay ko anin. Apanay da kong apan. Dili kabalo kita kapasalamat sa Ginoo. Sa panahon na ito, bago na sa ganito mga pagkampo, asa naman, munang ingon sa Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits to us? Kung sa may aking ibalos,
Once I render unto the Lord, tinuod ba nga mapasalamatan kita sa kanang nagibuhat sa Dios kanato. Amen. Naikanta, tila ba kay hirap magbigay ng papuri sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Kalipay ta. Ba, kakalipay ka. Pero usahay, kakalipay na pag-ibig. Maayon na mga iyo, pero pag naan ang blessing, dili ganit ta, kabalo mo balik sa iya sa Diyos. Mga kaisonan, guys, God ang atong verse, gratitude. And number 2, sharing. Kapag tayo mo niya, sharing. Then he said unto them, go your way, eat the fat. Kanang eat the fat, kanang niya mga fat. Kanang fat niya mga kaigsunan. Sa unang panahon, sa time ni Samuel, ang fat, importante ka na sa Ginoo. Kaya kanya ito nga pa ng mga kaigsunan, sa wala pa si Kristo na pa kamatay sa cross, ang fat or ang tambok, ay di mga kaigsunan ba? Ang tambok, mauna sa ilain, sunugon para sa Ginoo. Ang uban, ana, mauna siya kanon sa mga pare. Ang uban, ana, may kanon sa naghalag. Kung ato makita nato di ang sharing, ba? Sharing. Eat the bad, drink the sweet, and send portion unto them for whom nothing is prepared. Katong wala na prepared, tagain. Usay, di tagapin sa Thanksgiving. Nga naman, Pastor, di ko kapin sa Thanksgiving nato, Pastor, kay pagkaulawin ko, Pastor, kaya wak man ko nakaamot, Pastor. Wala ka mga nakaamot, Pastor, na maulaw ko, Pastor. Dili na isuon. Nakaamot ko sa walang mong gisultin ako sa mga numbro. Church, remind ako sila. Bisag sa kagamay ang atong matag, mo na yung pinakaradis nato para sa Ginoo. Ayaw ng tao nakaamot ka o sa wala. Ginabalik-balik na ako, nakaamot ka o sa wala. Apil, kaya pinaka-importante ang imong presensya. Dili ang imong atag. Kaya wala galantaw ang Ginoo sa dakto na imong yatag. Galantaw ang Ginoo sa kasing-kasing pariyo sa mga Israelites. Amen! Galantaw ang Diyos mga kaigsunan, dili sa atong butang makita. Bungod sa nakamayo. Galantaw ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Muna nga tao na ito mga kaigsunan. This is the time of sharing. Ang Thanksgiving mo ni time nga muhatag kita sa ato. Muna normal. Nga mayon si Pastor na atong ang buwan. Dito sa kukuingon nga. Muna yung hatag. Hindi ka biblical. Ang biblical kung sa imong dala. Kung sa imong may hatag. Personal ni mo na nga expression of your gratitude to God. That is your personal. Na Pastor, muna ako magpasalamat. So sa katuig kung sa kamayang Ginoo sa gisipti ko niya, gitabangan ko niya, ginaprovide niya kung kinahanglan og naa sa ako. Muning pasalamatan ako. O gaya ng istorya para wala yung malain. Minunay ka nga. Kine, hindi siya, ako din. Pasalamat ko sa Ginoo. O siya, hindi pagkaon dili. Diba? Sharing. Manang, dapat sa katapusan, naman naman. Ilan na kami nato po? 53. 50 na? 50 na rin? Handa. Okay, manata, question na ta. Number 1, kung sa may atong buhaton. Kinahanglan. A harvest of joy. Kinahanglan. I-focus na to kung sa kamaayo. By focusing God's goodness. Dito mo lang tao kung sa mga negatibo. Ba, ang positibo lang tao na tungkol sa tumayo para sa Ginoo. Na ako mo'y gamay ng mga langgam. Kung gusto siya mo ato sa layo kay malugar. Mingon ta siguro kalugay. Kasi kailan kalugay. Or ano sa tinakanan? Kamay kay nga langgam ba? Sige na, maya na lang. Maya-maya, nangimalipay ka. Ba? Sige, ang maya gusto siya mo ato o layo madapit. Ato madapit. Pero tungkol sa ulan, di siya katulong kay gamay man siya. So, sa kanya, balik pa rin siya. Pero kabalo mo, nainebot ka agila, ayun ka agila. Ali, diri maya sa akong lugar.
Kahit tabangan ta ka makadto ka sa imong kapalunan. Ang punto ani makita nakaabot gid sila. Nakaabot gid sila. O sa panahon na nakaabot sila mga kaigsunan, ang application nini sa sama sa niyang Dios. Siya mao gatag sa atong kusog kung luya kita. Kung naa kita sa mga pagsulay, siya ang gahatag sa ato na makasugapon kita. Siya ang gahatag sa atong pamaagi. Nga masulbad na ito ang atong problema sa rapi. Kisa rapi dire. Sa asa rapi. O asa? Utang, mas masulbad na ito sa ilagang tautang. Siya ang gahatag sa ato kadunay sa atong magikinanglan. Amen? Proteksyon sa tanan natong hagit sa kinabuhi. Munang atong i-remember ang pagkamaayo sa Ginoo. The harvest of joy by focusing God's goodness. Number 2, by remembering God's love. Atong inumdumon karon ang gugma ni Kristo para kanato. Christ iyang gihatag ang iyang kaugalingon nga anak. Christ lang, si Christ lang ang nakaayo sa gap between man and God. Kabalo mo sa igap ang sala. Kanya ito po'y kinanglan pa ka magpaulaw karnero. Baka na nating baka para bayad sa imong sala. Para unsa, mawala ka tagunay. Pagtapon lang sa sala, sa kini. This is your sin. Para matabunan, kinanglan ka maghatag sa dito sa kalimat ka. Kinanglan nimo pinagi sa pagpulaw mananap kanya itong panahon, Old Testament times. Yung dili gusto sa Ginoo magpabili na kapalangga ka sa Ginoo. Ang iya ng kaugalingon nga lawas, gibayad niya para sa atong nasala. That is God's love. Between human and God, Christ is the mediator between God and man. Christ, gihatag niya ang kinabuhi para sa imo. Hangtod ba'y kusog, naganda, hangtod ba'y kinabuhi, ihatag ang imong kinabuhi sa iyo. Unta, alagaron ang Ginoo. By focusing God's goodness, unsa kamayo ang Ginoo, matinamanon ang Ginoo ba? Number 2, by remembering God's love, ang gugma sa Ginoo. Gishare niya ang kinabuhi para sa ato. Uwa sa rason. I-share na to kung sa'yo nasa ato para sa binutudso. Tanan gihatag sa Ginoo sa ato, kita na ito mabalik para sa iyo. Unta, ibalik na ito una ang kinabuhi nito. The Macedonian Church, isa ko na sila kalisod, una ang kinaghatag ilang kasing-kasing. Ilang kabalingon. So, gabi ilang gihatag, kung sa'yo nasa ilang, gihatag nila para sa Ginoo. Kung sa'yo nasa ato, muna ito na pasalamatan para sa Ginoo. Ba, gamito na to. God commanded Romans 5:8. Kaya Diyos nagpaday sa na kung gumbalang na ito, kabisan sa magkasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang na ito. Unsay kuhaton sa tao, dawaton nagtuwa na si Kristo. Number 3, katapusan. By remembering, pinagi sa pag-inogdo, sa pagka-faithfulness sa Ginoo. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Brother Dave, mangutanan ko sa iyo, matinumanon ba ang Diyos? Young people, matinumanon ba ang Diyos? Amen. Mga layman homiso, God is faithful. Amen? Amen. If God is faithful, thank you. Pasalamati siya by remembering God's goodness, by remembering God's love, by remembering God's faithfulness. Ba, na kung na kay mga apan sa imong kinabuhi, ayaw nagtutugi. Na kay mga silingan nga wala yung mga batasan, ayaw nagtutugi. Maalong pagsimba, pero sa baka din, ano ba ko? Ino. Huwag bisulti ba? Maalong pagsimba, agas nagasimba, pinanan yung batasan, that is normal. Pasag dinasya, kailangan na yung batasan. Kay kada tao, lalay batasan. Muna, wala tayo laing tutukan, ang Kristo lang. Natay mga bad side. Amen? Natay mga good side.
ang importante, ang atong lantaw, ang pagkamayo sa inyo. Dili kung isa kita ka, maayong tao. By remembering God's people. Kanya doon sa kita kadautan. Bisan karon ng mga anak kita sa Diyos, usay ang people kita. Pero ang Diyos magpabilin ng people till the end. Remember, biblical thanksgiving, not focus on material things, but focus on Jesus Christ. Na nanghatag sa ato kinabuhi, mawalay katapusan. Remember, na ako na tigulang. Balik-balik na ako. Na di sa tigulang. Thanksgiving dapat, iserban siya o gamay kayo, nagmahal siya, huwag na sa city. Unta mga igsunan, pupusan nato sa kamay ang Ginoo. Dili sa mga material na mga butang, kundi kung sa kamay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga bata, pasalamatan nato ang Ginoo, ikinabuhi nato, samtang buhi pa kita ang pagpasalamat. Kay kanang, and everything give thanks, diya sa gisulat sa pulong sa Ginoo, kanang nagpasabot sa original nga kahulugan ana mga igsunan. Progressively, dili na maunda hangtod sa imong kamatayon magpasalamat ka sa Dios. Ang pagpasalamat, manaay kwarta o wala, manaay litsyon o wala, manaay kwarta o manaay ka sa kinabuhi nga lisod o sa kinabuhi nga pagganaan. Padayon sa pagpasalamat sa Ginoo. Tapos po ni sa verse, ingon sa Psalm 62 verse 8, trust in the Lord at all times, you people. O sa atong makakwaton, sa liga nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kana bang si Pastor Gagasalman, usay Pastor kanang pagsaaray. Unsa man Pastor Besto yan? Sa kalisod, gusto? Sa kalisod o sa kalipay? Sa liga. Unsa man gid sunod? Kanang sa pagkanao sa pagkawala, sa sakit o sa walay sakit. Padayon na inong panagin lumay, inana pa sa rin. Progressively, ang pagpasalamat inana, dili kaya nagpasalamat kung dagan ka bukas. Ako ba na nagpasalamat kung dagan ka bukas, at hulog sa ta. Salamat Ginoo kadagan bukas. Pagwa na bukas, inom sa tangan. Isa ba? Dagan kayo mga conversation. Ba? Thank you kayo. Salamat sa invitation. And last, sinatulim ta na pagpasalamat. Una, kaluwasan at relasyon. Ikadua, katapusan. Gusto na ko niyatan sa inyo. Pasalamatan ninyo na aming pastor. Nami mga pastor, lima ka mga pastor. Grabe, blessed kayo in this church. Nami lima ka mga pastor, lisod kayo na. Kapag mga pagkapastor, dili na siya sa iyo. Na ano mga problema na di na mo pwede istoryawan sa iyo. Kami problematic niyo sa iyo, di na mo pwede istoryawan sa inyo. Kaya basin, di na mo masimba. Mga kaigsunan, pero dagang problema sa pastor, no, kaya ba isang libro. Pero ang pastor, kada na problema ang ito ng pastor. Unang pasalamatan ninyo, Ginoo ang namin pastor. Pasalamat mo sa Ginoo, pasalamat mo sa inyong pastor. Nakatry na mo magpasalamat sa inyong pastor? Amen. Pasalamat inyong pastor. Pero kung naapay wala pa nakapasalamat sa inyong pastor, this is the time na pasalamatan inyong pastor. Okay, mga kaigsunan. Ani ni siya. Ang ministry